Hello my dear Taurus and welcome back to my channel. For your monthly horoscope reading, meron tayong sa first part, may astronomical, my loves event na pwedeng mangyari or makaapekto sa yung zodiac sign. And meron din tayo sa second part is yung tarot reading. So stay tuned my loves para sa whole reading. And mag-start tayo sa first part since na ito yung iyong favorite month, okay? The month of May for Taurus. So, meron tayo ngayong event na full moon. Actually, sa May talaga merong dalawang full moon. Pero ano yung magiging effect sa'yo nun? So, for my Taurus, my loves, for your May, kagaya na sinabi ko sa'yo kanina, this is your kind of month, okay? So, very grounded, pero alam mo yung gusto mo pa rin yung may pagka-magical. Alam mo yung grounded but at the same time, niro-romanticize mo yung life. Parang na-appreciate mo yung mga galaw sa paligid mo, yung nature, like for example, ganon, nature, kung ano yung mga harvest mo right now. So, pwede may loves na ma-resonate and ma-amplify yung ganong klase ng energy. So, habang pumapasok yung mga araw dito sa month of May, my dear Taurus, ramdam na ramdam mo na this is my sacred space. This is my favorite space, my favorite place, my favorite routine. Diba? Ramdam na ramdam mo yung ganong energy. Very favorable para sa'yo. So, I also hear mas clear or mas magiging clear ka, my love, sa mga gusto mong mangyari. Like, for example, your peace, stability, and yung mga bagay na may halaga sa'yo. Parang, kumbaga dito, magkakaroon ka ng clarity kung ano talaga yung dapat mong pahalagahan. So, I also hear, my loves, pwede nagsimula na to bago pumasok ang month of May, na alam mo na kung paano i-handle yung mga bagay-bagay. Alam mo na kung paano i-manage, like for example, yung stress mo and your routine. So, nandito yung ruling planet mo na Venus. So, yan ay consistent pa rin na magbibigay sa'yo ng, alam mo yun nga, kagaya nabanggit ko kanina, soft and romanticizing your life or your surroundings. Parang kumbaga, alam mo yung sign mo is yung grounded, pero at the same time, na-appreciate yung magic when it comes to your surroundings and nature. I also hear mas magiging intense ang iyong charm and charisma this May kasi kumbaga naghasama, nandito yung Venus and this is your zodiac, this is your month, mas magiging attractive ka ngayon. Pwede may mga routine ka na idadagdag sa yung self-care routine or meron kang panibago na madidiscover and ilalagay mo sa routine mo para magkaroon ka ng growth. So, not just physically, nandun din yung mentally. And I also hear yung charming energy. Alam mo yung parang charismatic energy is ma-amplify din. May mga tao kang ma-attract this May by existing, by sabihin natin, by, alam mo yun, ma-attract ka without chasing them. I also hear mas mararadiate mo itong Venus energy, makikita mo or mararamdaman mo din yung mga taong hindi ka pinapansin dati is parang papansinin ka. I also hear, my loves, na people feel safe around you. And at the same time, my love, alam mo kung sino yung talagang, kahit na gusto ka nila, yung dapat gustuhin mo rin. Yung parang alam mo kung sino yung patutuliin mo pa rin. So, nandun pa rin yung pagiging selective kahit na attractive ka, my loves. Hindi ka basta-basta, parang natutunan mo yung sarili mo na hindi basta-basta mag-entertain ng friendship or kahit sinong energy because, kumbaga, alam mo na kung paano protektahan yung iyong sacred space. Yun, I hear that word, sacred space. So, I hear, my dear Taurus, very radiating love and Aphrodite energy yung nakikita ko dito sa May month mo. So, pwede din may loves na flowers. I also hear flowers. Pwede mas ma-attract mo ang self-care
by putting fresh flowers. Kung hindi mo nagiging routine yon, pwede right now or this month is magiging appreciative ka na sa mga fresh flowers. So, meron tayong full moon ngayong May 2. May 1, May 2, may full moon tayo. Also, may Beltane din tayo, my loves. And the mid of month, meron din tayong upcoming na full moon. So, dalawa yung pwede, my loves, na chance na pwede mong gawin para mag-let go and mag-banish ng mga old energies. May mga moment na talagang makikita mo talaga yung katotohanan and marirealize mo kung ano mo yung alam mo yun, yung pinapahalagahan mo, kung worth to hold on pa ba doon sa mga bagay na pinapahalagahan mo sa isang tao or sa isang bagay, sa isang habit or sa isang gawin, my loves, or routine. So dito I hear, dapat ngayon parang sa first moon mo na kaya mo siya, alam mo na kung ano yung dapat mo i-let go. And sa second moon is i-amplify mo na lang yung mga bagay na i-let go mo. Okay? So I hear, my dear Taurus, new moon, sa new moon, full moon in Scorpio. Yan, full moon in Scorpio, I hear, alam mo yung hindi masyadong soft yung energy mo dito eh. May pagka-dark femme, parang ganun. Kung ano man ang preference mo, my loves, I hear na, alam mo yun, nandun yung Aphrodite, pero merong pagka-dark. Ganyan nakikita kong energy, my loves. And it's time for you to reset. Kasi dito, you are loving, pero at the same time, alam mo yung boundaries mo with this full moon in Scorpio. And this new moon in Scorpio, in Taurus, very, very Taurus way talaga yung papasok na energy sa'yo. Hindi to biglaan eh. Parang I hear na more on amplification yung energy na meron ka. Parang nasimulan na mo na to before and now, parang, alam mo yun, parang nagpa-plant ka ng seed before, nakapag-plant ka na ng seed sa routine na to and parang inaalagaan mo lang siya. Ganun yung nakikita kong energy dito. Kahit small goals lang, my loves, I hear na mararamdaman at makikita mo yung consistency, very, sabihin natin, still and steady ang energy, my loves. And iyon yung isang indication na may growth ka. Kaya kung ikaw ay Taurus at hindi mo nare-radiate itong reading na to, I hear, my loves, na nourishment sa sarili para ma-realize mo ulit ano yung mga bagay na itinanim mo before, bagay na dapat mo ma-develop and makapag-contribute sa'yo ng growth. Always remember, my love, consistency is very effective sa'yo. And also yung pagiging steady. So, hindi mo kailangan makipagsabayan. I hear na alam mo, na-appreciate mo yung sarili mo. Proud ka sa sarili mo, na-appreciate mo ang sarili mo at inaalagaan mo ang sarili mo, my loves, my dear Taurus, lalo na ito yung ruling planet mo, the Venus. So, I also hear, it is your month to manifest. So, kung halimbawa, wala kang na-plant na seed, naguluhan ka, hindi mo alam kung saan ka, it's time for you to plant again, my loves. Very potent yung iyong manifestations, my dear Taurus, sa month na to. Very favorable siya sa ating mga zodiac, lalo na yung may mga ruling planet na Venus, or kung nasaan man yan sa natal chart mo, darating sa'yo yan. And mabilis yan ma-amplify dahil lalo na kung iyan ay para sa'yo. At kung hindi naman yan para sa'yo, ngayong month mo marirealize na yung mga bagay na mawala, masisira, mapopost ngayong month is, yan yung indication na hindi siya para sa'yo. Basta wag ka lang, my loves, bibitaw. And dapat yung mga pacing sa life mo is nakaya mo na siyang i-manage. I also hear, my loves, kung ano yung mga downfall na na-experience mo, this time, my loves, kaya mo na siyang i-manage. Okay, your lucky number for this month, 7, my loves. So, yan ay very abundant energy with this number 1 personality. So, I hear, my loves, dyan sa, pwede din, my loves, dito sa first house mo talaga. Andun yung growth, my loves, by
embracing your personality, your you. I also hear union. So, with number 2, my loves, pwede din na merong isang special na tao na darating sa'yo or merong tao na confront sa'yo for commitment. Okay? So, those are your lucky numbers. So, that's the first part of our reading. And let's move forward doon naman sa ating part 2, which is our tarot card reading, my loves. Okay, meron tayong 7 of Wands in reverse. Meron tayong Emperor card, my loves. And also, meron tayong Knight of Wands in reverse. So, dito, my loves, the energy here is, pwede, my loves, na may obstacles na nagpapakita or nararamdaman ka right now. Or I hear na meron ditong, pwede, my loves, na this month is makaka-encounter ka ng obstacles. Pwede yun na yung maging threat sa'yo, my loves. So, I hear na merong mga challenges. Na may darating na challenges this month of May. For you, my dear Taurus, pwedeng mag-cause yan ng disempowerment sa'yo. So, kagaya ng nabanggit natin dito sa ating astronomical event, very potent ang energy mo ngayon. So, pwede itong challenges na to, ito yung magpatunay para i-embrace, ito yung magpalakas or ito yung maging obstacles or challenge mo para mas ma-embrace mo yung iyong sarili at maalagaan mo ito. I hear, my loves, ayun, may mga threats na darating. Pwede may kinalaman yan sa Emperor in your life or pwedeng itong energy na to is, ito na yung maging hudyat to own your space with confidence. I hear, my loves, di ba, kanina na banggit na natin is you are, sabihin natin, very grounded and at the same time magical. I hear, my loves, this Emperor card, it's time for you to, alam mo yun, parang andun yung soft feminine energy but at the same time nandun yung divine masculine sa'yo. So, own your space with confidence. I hear na may mga tao na para magdi-disempower sa'yo, pero at the same time, my loves, dito mo mapapatunayan kung gaano ka katapang, kung gaano ka ka-confident na ipaglaban or pangatwiranan ng iyong sarili. I also hear, my loves, the boundaries and territory. Pwede din, my loves, may kinalaman yan dyan sa mismong space mo. Halimbawa, sa room mo, sa bahay mo, or sa lupain nyo, my loves. I hear, dito, lilitaw ngayong May, yung kung paano mo maiya-handle, maipagtatanggol. Literally, yung sarili mong space or mismo yung sarili mo. So, meron dito, yan, yes, my loves, mag-ingat sa mga evil-minded. Meron kasi dito Knight of Wands in reverse. Pwede, my loves, na they are careless. They are not considering you. Pwede, my loves, na ma-feel mo yun, yung mga taong yun, na nagde-decide na lang basta-basta without considering you, my loves. So, mag-ingat ka doon. Now is a good time to do what you want to do, but I hear, my loves, na maging watchful ka sa mga taong pwedeng maging threat sa'yo. So, I hear na meron ditong pag-manifest ng mga goals, pero may lilitaw na threats, my loves. Meron, my loves, ditong growth energy, pero merong gustong mag-disempowered sa'yo. Merong gustong parang pagtulungan ka. So dito, my loves, I hear na ipagpatuloy mo itong pagiging grounded mo and pagiging, sabihin natin, alam mo, you know your worth. Alam mo or kilala mo ang iyong sarili. Okay? So dito, my loves, kailangan panindigan mo itong Emperor energy na to. So, pwede, may loves, na medyo mahirapan ka kasi may pagka-soft din yung iyong heart. Pero, I hear na
parang natutunan mo na may mga bagay na natutunan ka na eh. Kaya ngayon, paninindigan mo yan kahit pagtulungan ka, my loves. Meron dito eh. So, I hear meron kang gustong i-push na goal, pero may mga taong gustong kumontra doon. Let's see more. Confirmation. Kay Isis, the faith and wisdom, my loves. Faith and wisdom. So, my loves, dito, huwag kang panghihinaan ng loob kung dumating nga itong mga threats na to, yung mga taong to, my loves. Hermitage with Konzu. So, I hear na dapat panindigan mo pa rin kung ano talaga yung gusto mong i-pursue na to. Meron kang gustong gawin sa May and merong gustong kumontra doon. And I also hear with this Hermitage, kinakailangan, my loves, alam mo yung doon sa darkness, may nakikita kang liwanag. Kailangan mong i-practice, my loves, yon na every darkness na darating sa life mo is may nakikita ka pa ring liwanag. So, dito, my loves, pwedeng meron na gustong magpatigil talaga sa'yo. Ano man yung mga bagay na gusto kong harangan sa mga gagawin mo. Kasi dito parang you are shining, pero at the same time merong gusto sa'yo na ilagay ka sa isang madilim na lugar. Pwede din, my loves, ito about sa religious beliefs mo din, my loves, ha. Pwede about sa religious beliefs mo din to, and gusto kang patahimikin. I hear, my loves, kailangan mo panindigan yun. Kung ano man yung mga beliefs na umiikot sa'yo right now, may mga bagay na tumatakbo sa isip mo, I hear na people wants you to stop and parang gusto kang iset aside, ilagay sa isang madilim na kwarto, parang ganun. So, dito, my loves, you need to, if ever na halimbawa nandun ka na sa situation na yon, like Hermit card, my loves, kailangan makitaan mo pa rin ang liwanag. Okay? Huwag ka magpapakain doon sa dilim. So, let's see more. Yes, fish, my loves, diba? Nabanggitan natin abundance. Very abundance. So, ayun nga, nabanggit ko nga, my loves. Nabanggit ko nga, my loves, na merong parang madilim. So, dito yung clouds na to, katabi pa ng Hermit, ay here meron nga, may magka-clouded. Merong magka-clouded. Pwede, my loves, kung ikaw ay spiritual peeps right now, pwede merong gustong mang clouds ng iyong intuition or third eye. Kasi very intuitive ka during this month. And pwede lagyan nila ng clouds yung iyong perception. So, this cloud, my loves, I hear na gusto ka nilang harangan. This abundance or this fish na nagsisignificance, my loves, sa iyong blessings and abundance, parang gusto kang harangan. Okay? So, my loves, like this emperor, kailangan is pangatawanan, you're in control, meron ka ng structure, alam mo na, or ihanda mo ang sarili mo kung paano mo i-handle itong mga magbibigay sa'yo ng clouds na yan. So, let's see more. Focus of your May month for Taurus. Ayan, may gold digger, my loves. So, pwede din na it's a yes. Luck is on your side pa rin. Pero yun nga, pwede mag-ingat ka dito sa mga threats na to, sa mga magdi-disempower sa'yo. So, pwede may kinalaman din yan sa mga finances mo, my loves. So, mag-ingat ka dyan. This month of May, may mga darating na tao para i-drain ka and kailanganin yung mga bagay na meron ka. But always remember, it's a yes confirmation. Luck is on your side. Okay? So, kahit ano man ang mangyayari, dumating ngayong month, is lagi pa rin pabor sa'yo. Kagaya nga ng binanggit ko, this is your favorite month, my dear Taurus. And kung meron kang tanong kay Universe, Spirit Guides, yes or no question, habang sinashuffle natin ang card, ay itanong mo, and this is their answer. Trust, my loves. Parang dumating, kanina, my loves, meron na rin dito.
Ayan, dito sa Hermitage, I hear my loves, kino-confirm dito ni universe, ni spirits, lahat ng mga bagay ay pabor sa'yo. Kahit na may mga dumating na threats, my loves, may dumating na, ayan, pwedeng gold digger, literally, may dumating na sa mga bagay na gustong kumontra sa'yo. I hear my loves, you need to trust your guides, trust yourself also, my loves, and trust your capabilities, okay? So like this emperor, ikaw yung mismong may control. Okay? Trust the process, trust yourself, trust your guides, my loves. Iyon ang kailangan mong gawin. Kasi, nandun ka na, nakapag-plant ka na ng seeds eh. Ang kailangan mo na lang is to nurture. So, if you are also asking if you are on the right path, I hear na it's a yes, my loves. Spirit's confirming that. Pero pinag-iingat ka lang niya doon sa mga challenges na pwedeng mangyari sa'yo this month of May. But always remember, favor sa'yo or pabor sa'yo yung month na to. And that's all for my dear Taurus. Thank you so much and see you in my next one.